Okay, so this is a sample activity for the lesson 8. Uh, Bali, ang gagawin natin ngayon is some kind of vacation, di ba? Our border, there's the example of the border, and then meron tayong border dito. Pero makikita ninyo, meron tayong first division here, and then may caption tayo ng kung ano yung apelyido ninyo, and then vacation, so bahala na kayo kung ano ilalagay nyo dyan. And then of course, siguro mas maganda rito yung ang title ninyo is apelyido then vacation. And then syempre meron tayong ginamit na border here. After the border, kung mapapansin ninyo, may mga distance. So gagamit tayo siguro dito ng panel, W3 panel. Same with here also. And then meron tayong border. Kulay green yung border niya. This is another border. Okay? And then hinati yung division. So ibig sabihin gagamit tayo ng responsive. Pagkahati ng ito na yung mga text niya. Same with here. Okay? Meron tayong division again, and then may panel na gagamitin, division. Okay? So, ang gagawin natin ngayon for this activity, kailangan ko ng 5 pictures. Okay? Inuulit ko. 5 pictures ang kailangan natin tungkol sa vacation ninyo. Okay, maliwanag to ha. Okay, so umpisa na natin. So, paano ba ang paggawa nito? Just another re-remind ko sa inyo. Yung mga kulay at ang mga gagamitin ninyong mga design ninyo, kailangan sarili ninyo. Okay? So, kung lalagyan nyo ng kulay, mas maganda kung ano-ano pa yung gagamitin ninyo. Total, medyo malayo-layo na tayo sa topic natin. Okay, so let's start the sample. Okay, again, sa bracket natin, the bracket IDE natin, at the week 8, gagawa tayo ng new file. Then, ang papangalan natin sa new file, again, week 8 underscore pangalan dot html. Ayan. Bali ito. Okay. And then, after that, gagawa na tayo ng standard structure of the HTML. Okay, then again, ililink natin yung pinaka-importante. Ililink natin yung W3 CSS dito sa head. After linking the head, lagyan natin ng title.
Okay, so tignan natin paano yung kalalabasan. Okay, so ayun, meron na tayo dito na title na vacation. Okay, Rosario Vacation, and then yung head na, yung body natin wala pang laman. So lalagyan natin, siguro mas maganda kung minimize muna natin yung bracket natin para makita natin kagad yung output. So aayos ko lang, just wait. So yung ginawa ko ngayon, dito yung browser ko, and then dito yung IDE natin. So first na gagawin natin is yung kulay green na nandito. Okay, if you remember on our discussion regarding on the wireframe, from top to bottom, left to right. Okay, lagi niyong tatandaan yun. So meron tayo ditong division na kulay green. So classification, color, W3 dash, and then what is the color? Kung nakalimutan nyo ito, pwede kayong i-retrieve yung topic natin about the color. Okay, I think that is lesson number 5. Yeah, lesson number 5. Okay, so and then lagyan natin ng caption, H1. Siguro sabihin na natin my family vacation. Okay, try natin, save natin, and then refresh the browser. Okay, so yun. My family vacation, kaya lang medyo pangit kasi nakadikit yung M doon sa pinakadulo. So, ibig sabihin, lagyan natin ng container. W3 dash container. Okay. Okay, kung nakalimutan nyo ulit itong container, you can go back to our previous lesson. Save natin ulit. And then refresh. Ayun, mas maganda. Okay, so my family vacation. So, first na gagawin natin, maglalagay tayo ng division here for our first picture. By the way, may nakasave na ako ng picture doon sa folder ko. So, kayo na lang bahala yung para sa pictures ninyo. So, ganito, meron na tayong first division dito, maglalagay tayo, and then hahatiin natin yung division na yon. And then, hindi pantay. Hindi rin 1/4, hindi rin 1/2. So, ang gagamitin ko dito is W3 call. Okay, around siguro mga 25% ng width. Okay? So, yun. At the same time, meron din siyang W3 panel. So, yun ang gagawin natin. So, first na picture na gagawin natin, I'm going to create another division here. Classification. Of course, magiging row siya. W3 dash row kasi ito yung hahatiin natin. Then after that, ito na yung paghati natin. Another division. Classification. Okay. So, ang gagamitin ko is a column. Kung hindi nyo nakabisado itong code na ito, you can go back to responsive. Our lesson dun sa W3 CSS responsive. Okay, pagka gumamit ka ng column, of course, you have to specify the width. Okay, equal to 25%, I think. 25%, okay na yun.
And then, under this column, we're going to insert image. And then, image, first. Okay, first, siguro yung nature muna natin. Yan. Okay. So, pagka sinave ko yan, ang lalabas sa kanya is ganito. So, yun, 25%. Okay, the width is 25%. Bakit ganun? Okay, bakit ganun? Okay, so medyo may nakalimutan tayo because of the image, okay? The image, hindi natin sinet yung width niya. Okay, the width is equal to 100%. Yung width mismo ng picture, ito ha, not the column, the width of the pictures. So, control save ko na ulit, control S, and then we're going to refresh the browser. Ayun, so meron na ako, medyo maliit. Okay, so kaya lang, ang problema, meron tayo ditong kailangan na border and then may distansya dapat. So, ang gagawin ko dito is dito sa part na ito, may column, okay? Dito sa row, kasi meron tayo dito, di ba? Dito sa row, so W3 dash border. Okay, try natin to. Save muna natin kung ano yung kalalabasan. So, yun, may border tayo dito. Kaya lang, yung banda rito, hindi nyo nakita kasi wala siyang distansya. Ibig sabihin, kailangan din natin lagyan ng panel para magkaroon ng 16 pixel distance from top, left, right, bottom. 3 dash panel. Control S to save it again and then refresh. Ayun, so meron na tayo dito. And then, yan. Kaya lang dito hindi pa. Okay. So merong problema banda rito. Masyadong dikit. Yan, masyadong dikit yung border natin. So, ibig sabihin yan, there will be another division dito na buo tapos lalagyan natin ng panel. Ibig sabihin yan, maglalagay tayo ng division here. Okay? Para itong gilid na ito, itutulak niya papunta rito. Papuntang kaliwa. Okay? Itulak niya pa ganyan. So, lahat ito must be under of one division. Okay. Okay, save natin. And then, lagyan natin ng classification and then W3 dash panel. Save natin ulit. And then, let's try to refresh the browser. Ayun, so tinulak niya na. Yan, nagkaroon na tayo ng space dito. Okay? And then dito. Okay, if you remember also here on the picture, meron siyang space sa taas at saka sa baba din. So, ibig sabihin, yung column na, itong code na ito, yung sa picture natin, lalagyan din natin ng W3 panel. So, try natin. Anong kalalabasan? Yun. Sorry. W panel. Okay. Ayun. So, mas maliit na ngayon. Medyo masyadong maliit, no? So, siguro lagyan natin na, taasan natin yung percentage around
Siguro mga 35%. Pwede na siguro yun. Save. And then, ayun, mas maganda kung 35%. Okay? So, text na lang ang kulang natin dito. Of course, another division. Okay? Kung matatandaan ninyo, itong code na ito, magmula rito hanggang dyan, which is actually this one. Itong code na ito. Okay? And then, itong part na ito, nung hinati natin siya, of course, yung magkakaroon tayo ng row, and then the column. Ito yung column ngayon. Itong part na ito. Which is, ang width niya is 35%. 35%. The width. Okay, yung width niya is 35%. So that is the width. And of course, yung natitira is res. Okay? So magko-code ako itong part na ito. Ito yung first division natin na hinati natin, which is contain a image. So another division for the another na paghati natin. So classification, and then W3-res, and then dito natin ilalagay yung mga caption natin. So the first caption na nilagay ko is H3, and then yung pangalan. Okay, so this is nature. And then pagka sinave ko yan, tingnan natin kung ano yung itsura. And then ayun, so meron na tayong nature dito. And then magkakaroon siguro tayo ng another paragraph. Okay, so paragraph na ito, you have to describe the about the picture, kung paano ba nangyari, kung ano ba yung ginawa ninyo sa lugar na yun. Okay, so let's try to save it again, then refresh the browser. So yun, may paragraph na tayo here. But remember, meron tayong ditong border banda rito. Okay, so lalagay lang natin sa under the paragraph, classification, then W3- left bar. Okay, save natin. And then try natin kung ano yung kalalabasan ulit. Ayun. Okay, so meron na tayong left bar here. Ito yun. Okay. And then, kung mapapansin naman ninyo, default color niya is gray. So, siguro palitan natin ng kulay ng mga borders natin. So, the border here, ito yung W3 border natin. The first border na kulay gray, ito yun. Ito siya. And then, the second border here, yung left bar. So, first, na babaguhin ko itong border na ito, itong nasa labas niya. Siguro, kulayan natin ng red. So, W3-border- what is the color? Let's say red. And then save it again para makita natin ano yung magiging itsura niya. Ano yung result. And then refresh the browser. Ayun, naging red na siya. Same also here. Gusto ko siguro indigo na lang siguro ilalagay natin for the left bar. So, hanapin ko lang yung left bar. This is the left bar. Again, W3-border. And then the color, let's say indigo ang gusto ko. Let's try to save it and then refresh the browser.
Yun. So, nasunod na yung gusto natin. And then we're going to have another division here. Okay? Halos kaparehas lang nito. So, remember, ito yung first division natin. Ito yung first row natin. Magmula rito. Okay? First division, magmula dyan hanggang dyan. Ibig sabihin, kung maglalagay ka ulit dito, lalagay ka naman dito. So, halos uulitin mo lahat lang yung code dito. Okay, so gawin natin another division. And then, kung mapapansin mo, W3 row, classification, W3 dash row, and then W3 dash border dash border muna tayo kung ano yung kalalabasan. Okay, and then under the row division ulit tayo, hahati natin classification W3 dash column. Okay. And then specify natin yung width. The width is 35%. Okay. And then under that, yung image. Kanina is nature, gagamitin natin ngayon is rock. And then of course, specify natin yung width niya. The width is 100%. Ito na yan. Try to save it. Tignan muna natin kung ano yung kalalabasan niya. So, yun. So, ganyan siya. Yung una. And then, of course, para maging ganyan, lagyan natin ng mga panel. So, ang mga panel natin is somewhere here para itulak niya yung picture. Itulak niya. Magkaroon siya ng distance W3 dash panel. Save natin. And then, i-ano natin. Ayun, tinulak nila. Okay, another here also. W3 dash panel. Save natin para may tulak na yung pababa. Yun. So, nagkaroon na tayo ng left, right, pababa, sa taas. Okay? So, yan na. And then, baguhin na natin yung kulay nung border natin. The first border natin, W3 dash border dash green naman ngayon. So, save natin kung green and then refresh. So, naging green na. And then, of course, yung text dito, another division, under doon sa row natin. Okay, that is the second row. Then, classification, W3 dash press. Close natin. Then after that, yung pangalan ng H3 caption, and this is rock. Okay. And then of course, kakaroon tayo ng paragraph. So yung depende sa inyo kung ano yung description nyo dun sa picture na yan. Okay. And then let's try to save it. And then refresh the browser. So ito na yung itsura niya. Okay. And then lalagyan lang natin ng bar dito. So under the paragraph. So plus W3 dash left
spacebar. Try to save it again and then para makita lang natin yung tsura. So yun, so nagkaroon na tayo. Then of course, baguhin na rin natin siguro yung kulay niya nung bar na ito or the border. Okay, so W3 dash border dash favorite color ko, Yaki, save, and then refresh. Ayun, hindi nakita. Kasi kulay, almost kakulay niya yung background. Okay, so ito na yung complete na ano natin, code natin, sample code. Pero syempre lagyan nyo naman ng konting artistic naman, di ba? So let's try to change the color of the background. Kanina naglagay tayo ng panel ng division sa buong Lagyan ko ng kulay yon siguro W3 dash black yung background ko. Save it and then refresh. Yun, medyo mas maganda. Okay, so this is it. Ito na yung natin, sample activity natin. So ang kailangan lang natin na i-submit, of course, screenshot of this one. Meron pa rin nakakalimutan ng gumawa ng screenshot dyan. Okay? Kaway-kaway. And then, of course, yung file ninyo ng HTML. Dalawang isasubmit nyo sa akin. Okay, that's it. God bless.